Maying hapon, salamat sa Ginoo sa makausa, makawali sa iyang pulong. Dili ta maglangan, nanahita sa pulong sa Dios. Book of Matthew chapter 17 verse number 24 down to verse number 27. Matthew chapter 17 verse number 24 down to verse number 27. Manindog ta, anita atong basahon sa tubag-tubag. I'll be reading verse number 24, kamo sa verse number 25, and together verse number 27. Verse number 24, and when they were come to Capernaum, did not receive tribute money, came to Peter and said, does not your master pay tribute? Verse number 26, Peter saith unto him, of stranger. Jesus said unto him, then are the children free. Verse number 27 together. Notwithstanding, lest we should offend them, go down to the sea, cast an hook, and take up the fish that first cometh up. And when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money, that take and give unto them for me and thee. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon sa pribilehiyo, Lord, nga makawali si mong pulong sa makausa. I ask your wisdom and power and the Holy Spirit to work sa mong kinabuhi, Ginoo. Mahangyo ko nga masabta na mo ang mensahe o taga-imigrasya, Lord. Ikaw makikistorya sulod sa mong kasing-kasing o unsa may mga pulong nga mong madunggan taga-imigrasya sa pag-apply sa pagkinabuhi niini. Tugyan na mo ang tanan, wala may mahimo kung wala ikaw, sa ngalan ni Jesus. Amen. Makalingkod. Okay. Now, ingon ang Bible, verse number 24, and when they were came to Capernaum, they that received tribute money came to Peter and said, does not your master pay tribute? Gipangutana si Pedro kung sila ni Jesus Christ, nagbayad ba sila og tribute? Now, ingon si Peter, verse number 28:5, he said, yes. And when he had come into the house, Jesus prevented him, saying, what thinkest thou, Simon, of whom thou the kings of the earth take custom or tribute, or of their own children, or of stranger? Then Peter, verse number 26, said unto him, of stranger. Jesus said unto him, then are the children free. Verse number 27, notwithstanding, lest we should offend them. Now notice the word, ningon ang Ginoo ingon si Jesus Christ, notwithstanding, we should offend them. Basin ma-offend sila, go down to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up. And when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money, that take and give unto them for me and thee. Now, the message this afternoon is protecting the ministry. Kining pag-protect sa ministry. Sa tinod kung inyong sabton ang istorya, paninglan sila og buhis. O nakahatag ba sila og tribute, ni hatag ba sila? Ningon si Peter, yes. Pero ingon si Jesus Christ, nganong muhatag man ta, largo pa kayo, nganong muhatag man ta nga, free man ko kay anak man ko. Pero ingon si Jesus Christ, lest we should offend them. Basin ma-offend sila. Now, by the way, sa tinod, wala biya yun nahadlok si Jesus Christ, ma-offend sila, tungod kay Ginoo man siya. Wala siya nahadlok sa tao. But ang usa sa giproteksyonan sa Ginoo, ang ministry, nga dili matandog ang ilahang pagpamuhat, kay there will be happen kung dili sila muhatag sa tax, sa ilang tribute. Now, this afternoon, gusto na ko masabtan, salamat sa Dios nga ang kini nga buluhaton ni about 35 years tungod ra gyud sa mga katawhan nga nagproteksyon ani nga simbahan. Giampingan ni nga church until now for 35 years nag-exist. Daghan biya nga simbahan.
tinuod daghan simbahan nga paggawa sa pastor wala na po gibahin-bahina, gipang-split, gipang-unsa diha hangtod nga niabot ang time na maguba gid ang church. You know, kung ang simbahan dili ampingan sa mga membro, dili gid nimo lahutay. Si Jesus Christ, pwede sa di mo bayad, di sa mo hatag, kay Ginoo siya. Pero iyang gilantaw ang ministry. Unsay pwede mahitabo. Now, tanawa ha, ingon ang Bible. Okay, ingon ang Bible. Luke chapter 12 verse number 39. Luke chapter 12 verse number 39. Ingon ang Biblia. Okay, ingon ang Bible. And this know that if the good man of the house had known what hour the thief should come, he should have watched and not have suffered his house to be broken off. Now, ingon ang Bible ha, kung ang usa ka maayong tao, usa ka good man, kabalo siya nga naay kawatan, dili gud niya tugutan nga ang iyahang panimalay bungkagon sa mga kawatan, bungkagon sa daotan. That's why, kung ang usa ka kisuhanon, usa ka kamaayong nga kisuhanon, dili gud nimo tugutan nga ang buluhaton sa Dios dili maproteksyonan. Amen. Kung good man ka, di ka musugot nga ang imuhang balay, basta-basta na lang sulungon sa kawatan. Sa among lugar, daghan kayog mga ninggara ang mga kawatan, mga bata pa. One day, akong cellphone gibutang sa washing machine. Dali na kayo, minuto lang, gikawat na sa silingan. Gipasa-pasa. Gigukod ako sa kyanan. Pagkita sa GPS, nga dito lang, nagdagan akong cellphone, gigukod. Pag atras ako sa sakyanan, nabangga ako sa isa ka sakyanan. Biyaan ko, sir, di ko mudagan, balikan tara ka, ibilin akong sakyanan. Niyato ko sa pulis, ingon ng pulis, may gani sir, kay wala ni mo gigukod sa imong sakyanan. Kaya bisan pag naa sa ilang cellphone, uwion mo, kung nato'y pusil, pusilon ka. Kung nato'y kutsilyo, lubaon ka. May ra gyud nga nabangga ang imong sakyanan. Pero grabe, ingon akong asawa, may ani, palit ng tagpusil. Ingko kung mupalit tagpusil, makapusil gyud ko. Pag naay ka, mapusil gyud, uroy og mamatay, mapriso gihapon ko. Ingo siya, palitin na lang ko giro. Namalit mi giro nga dagko kay giro. Tong mga kinain, mga rottweiler, mga pitbull, sige. Nakoy kalubihan, pwede na mo mangawat diha, pero di ko kabalog kano sa amo tamang panaugon sa iro. Iro may nagbantay sa farm, iro ang nagbantay sa balay. Pero ang tuyo, kay dili gyud ta mosugot nga maguba ang ato ang panimalay. Amen? Mausad ang simbahan, kung usa ka kamaayo nga kisuhanon, di jud ka mosugot nga ang simbahan dili nimo maproteksyonan. Amen? Muna kung naay mga istorya against sa nagdala, kung maayo ka nga kisuhanon, di jud ka mosabay. Ay bitaw no, si Common, ay dili jud ka mosabay. Imog yung nga naman, kung once maguba ang imi sa church, pwede ang mga tao ma-offend, dili na sila mga lagad sa Ginoo. Muna ang usa ka kisuhanon, usa ka good nga Christian, kinahanglan kamaotang mo proteksyon sa simbahan. Amen? Nga magpadayon pa ni, moabot pa ni pila ka tuig kini nga simbahan, pinaagi ra gyud sa mga membro nga magproteksyon ani. Amen? Now, ingon ang Bible, in book of Corinthians chapter 4 verse number 1, 2 Corinthians chapter 4 verse number 1. Natanaw ha, ingon ang Biblia. Therefore, seeing we have this ministry. Ang matag-usa ka mga membro sa church, naagitay mga ministry sa simbahan. We have this ministry. I hope na kamo nakakita na mo og ministry nyo sa simbahan. Salamat na ay mga choir members, na ay mga tiglimpyo, na daghan-daghan ang mga na tig-visit, na tig-kuha og mga bisita. We have this ministry. Naanatay buluhaton. Ingon si Ginoo, therefore seeing we have this ministry, as we receive mercy, sa niyang nakadawata og kaluoy sa Dios, naanatay buluhaton gipiyal sa Ginoo. Yung sa Bible, we faint not. Dili ta maluya sa pagpangalagad sa Dios. Di ka maluya sa imong ministry. Kakapoy mapud-aning kano sa pa man mahuman ni akong trabaho simbahan. Natoy kisuhanon nangutanas pastor. Ditibo siya, ingon sa pastor, kano sa aman tataman maghatag og offering. Ingon ang ditibo, ingon ang pastor, nay hangtod ta mamatay. Ni siya, hala, mura daig card. Kanang card bitaw pautang. Sige rag bayad. Sa di ni mahumaning offering sa simbahan.
Hangtod ta mamatay di pagi mahuman ning offering oy. Muundang na taghatag og offering kung nanatas lungon. Amen. Okay, we have this ministry in sa Bible. Now, ingon ang Biblia, unsa may atong ministry? 2 Corinthians chapter 5 verse number 18. Unsa may atong buluhaton? And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given us the ministry of reconciliation. Now, paminaw Kristohanon, ang matag usa ka Kristohanon ani nga simbahan, we have the ministry. Ang atong ministry matag usa ang pag-reconcile sa tanang mga tao, sa mga unbeliever ngadto sa Ginoo. Musugot kag sa dili na ikaw nga membro ani nga simbahan nadto kay ministry ang pag-reconcile sa mga unbeliever nga madala nimo diha sa tiilan sa Dios. Nalipay ko sa among simbahan. Nami ministry kini mga senior, gigamit ako ni mga senior. You know, mas daghan kay mi og nada sa tiilan sa Ginoo pinaagi sa mga senior. Kay kini mga senior, sila nakabalo kinsay naglubog na. Kanang nag-bedridden na ba? Kay naman sa mayon sa pastor, na anapoy naglubog na di nakatindog, hapit na namatay. At mo ni among adtuon, inigsulwining nimo di gyud mo balibad. Pila na kabuk among gisulwining gato himatyon, dawat gyud tanan. Pero ang naglihok ana mga senior, sila may nakabalo, manawag pastor, anapoy nagtinga. Nanawag pastor ito mi sa ospital pastor. Hapit na gito namatay. Adto pag ato nimo inigsulwining nimo, muhila ko natoy kay isa nga nag-adto kog hospital. Niingon tong kuan, pastor, kanang murag di adto agyud kay basig di na maapsan. Pag ato na mo dito, di na sa kaistorya. Gihunghungan ako to sa ospital. Ako siyang gipadawat sa Ginoo. Ang iyahang kanang sa iyang heart, gamay na lang gyud kayo. Pag humanyag pray, humanambog, padawat ako siya. Natinga ang mga igsoon kay niabot na mag 200. Kanang sa heart ba? Primero to kay 69, 70, hapit na gyud niya. Pag humagsulwining, human ako padawat, niabot naman og 200, 206. Di dagan sila paingon sa doktor. Dok, manong nidako naman to kayo tong iyang number ito sa iyang ingon ang doktor. Ang bot ipasabot anak ma'am, nalipay siya. So, nalipay siya nga, giampuan siya, nalipay siya, nakadawat siya, nakaingko, salamat sa Ginoo. Sa tinod, bisan pa daig mga senior pwede magamit sa buluhaton sa Dios oy. Amot na naman mo dawat-dawat rin mga senior no? May mga meeting. Kahukotom sa na'y magtinga. Saman gusto ka, ano mang pastor? Na ako gisulwini nga, nag-atubang og daghang mga dibulto. Ingon ako sawa, daghana pog dibulto. Iko, pilon tayong sulwini ng dibulto. Naminaw di ang mga santo ninyo. So, sulwining na ko, nindawat sige nung hilak. Pila ka buwan patay. Uban ko, di na gud magpaampo. Kay pila magampo, pila ka ano, patay naman sad. Pero salamat, we have that ministry to reconcile sa tao diha sa Dios. Amen? Pero paminaw, kung dili ka mag-amping, kanang tao nga imong gidala sa Ginoo, salamat, compel them to come. Dalo na to sa simbahan. Tinood, pero paminaw, kung di ka mag-amping kanang tao nga imong gidala sa Ginoo, pwede ikaw ra po'y mapandulan. Pwede ikaw ra po'y hinungdan nga muhawa na sa simbahan. Amen? Pwede nga ikaw ra po'y hinungdan nga na-offend. That's why, as a Christian, as a good Christian, we need to protect the ministry nga kung mahimo, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, ang mga tao nga imong nadala sa tilan sa Dios magpabilin sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. We have this ministry, ingon si Paul, and then this ministry is the ministry of reconciliation. And church, sa tinoday, we can protect the ministry by doing our obligation. Number one, we can protect the ministry by doing our obligation. Ano ba, tama? Well, dili obligado si Jesus Christ mo bayad. Pero ingon siya, basin ma-offend sila, muhatag ta. Kabalo ba mo, ang gobyerno, magtanaw ko sa balita, siyong tanaw ba, maka-stress ang balita. Nagkagubot ang atong nasod, ang gipistahan ang ato na yung mga buhis. Ang ato na yung mga tax, grabe, bisag, klaro na kayo nga naay mga anomalya, tungod kay naa sila sa panggamahanan, di yun sila masakpan. Huwag kabalo mo, kanang kwartahan nga ilang gikagubtan, ato man ang tax. Hello? Nga naman, kaya naghatag ta sa atong obligasyon. Mamalit mo, naghatag, naglukat mo mga sidula, ato ng obligasyon. You know, sometimes mo ang problem.
ang Kristohanon, in terms of government, in terms of taxes, wag tayo daghang reklamo. Mureklamo magali mo, pero wag mo daghang sumpay. Grabe po gadako sa tax. Wag tayo reklamo ana oy. Nya pag human gipistahan ra sa mga politiko nga nagpahimo sana. Pero sometimes daghan kay Kristohanon nga kung sa simbahan na, sa offering na, daghan kayo mangundang tungod kay nabikil sa offering. Makabalo mo nga, ang offering, that is one of our obligations sa simbahan. Amen? Ang offering, obligation na sa simbahan. Isa ka missionary si Pastor David Moipo. Dito sa simbahan. Nahangyo siya, Pastor, pwede ba ako'y bahala sa imuhang passport? Ako'y bahala sa imong visa? Imo ang passport, ako'y bahala sa visa, ako'y mo pirma, ako'y pahiluna. Imo lang plite. Kung mag-unsa man ko sa Africa, mag-unsa man ko sa inyong lugar. Kasi gusto ko mo ato ka kay tudluan nimo akong mga tao unsaon pagpamuhi og manok. Kay sa ila daw kung magkaon sila og manok, sila na ang pinakadato nga tao kung manok ilang sudan. Kukuyawa po rin ninyo, no? Basta manok kali pastor, ang sudan kami na ang pinakadato. Kay ingon pa niya, everything that moves we eat. Tanan mo lihok ilang kaunon. Kukuyawa po ninyo, pastor. Nag-visit ang Bible student, nakitag banakon nga halas, gigukod. Ning sakas kahoy, giskatkat, ni ambak, gigukod. 2 ka oras ginukuray, pagka-dakpe, gikaon. Sebasin, pwede ka, masin maluoy ka ba? Mo ato ka sa mo, tudluan mo ako mga tao, unsaon pag buhian ng manok. Kaysa ila daw, dato na kayo kumahakaon. Kung naman kayo mga tahop, kanang tahop sa mais, giamo raman ang gihalingan. Wa man mo nagigamit, kung bahog manas manok. So, labay naman na. Sa pwede mo ato ka. Ingon ako asawa, dili pwede oy, say nang pila ko kabuwa dito biyaan ng simbahan. Ingon ang member pastor, inanin na lang. Pagkuha og young people, dalhon diri sa ato, i-train nato sa poultry. Ingko nya, basig inikita sa manok, malhadlok, malisang. Manglupad kayo, mga itong baya kayo. Basig ang manok, kung sa man mga tuod ba rin. Manglupad. Kung murag di po siguro pwede. Pero sa tinoday, ang ministry, kung anong imo masugkumpad tuon, pila man ay kadaghan makakagmembro. Ang usa ka simbahan, 500 lang attendance. Kung kanang 500, pilay offering. Sa 100 pesos. Sa nang ka ilang attendance, 500 kabuk membro manimba. Ang ilang offering kung i-convert sa Pilipinas, 100 pesos. Kaya ko sa tinoday, lisod yun ang simbahan kung ang mga membro dili na maka-function sa ilang obligation. Hello? But church, usaon po pag-function sa membro kung ang membro wala po resources. Amen. That's why number 1, the way to protect the church is by doing our obligation. Pag ingon sa Ginoo, bring you all your tithes into the storehouse. Musugot kag sanili, obligado gitang magdala. Amen. But you know, sometimes ang problem, willing ta mo dala, ang problem usahay, unsay atong dalhon. Na pastor ni dool nako, isa pastor. Problema jud ko sa akong simbahan. Kay bisag kung saon ako guwali ako mga membro og hatag, di gyud manghatag. Ingko, unsa may panginabuhi sa imong mga membro? Sa amo na wa po'y mahaklaro. Ingko, ikaw mura kang nag-uyog og mangga nga walay bunga. Sige na kag uyog, nya wa nay bunga, dahon ni nangatagak. Munang muangal ka kay wa may bunga, kay wa may panginabuhi. Yan sa man ako. Ingko abunuhan nimo na imong mga membro para naa sila resources. Kay kung why resources ang mga membro, na isa sa butang nga maproteksyonan ang simbahan is by doing our obligation. And number 2 is by finding our resources. Kay kung walay resources ang membro, unsa may dalhon. Bisan pag unsa na kadako ang attendance sa church, kung wala nay offering, bugat gihapon kayo eh. Sa tinuod, usay malipay mi bisag figure lang. Mo offering 100,000. Malipay mi bisag figure lang. Pag humagdawat na mo sa kwarta, mahuman og bayad, uwa na murag gaan na. Pero dako kayong bayro nun, unya way offering bugat kay nas pastor. Natanawa ha, kung imong tan-aon, sa diang gipanuktan sila, ningon si Pedro, Lord, kinahanglan na to magbayad. Ingon ang Ginoo, anak man ko, di man ko ay magbayad, pero para dili sila ma-offend, unsay gingon si Ginoo, adto sa dagat. Napaminaw church, daghan kayong istorya sa kinabuhi ni Pedro. Tanawa ha, kini. Pakit unta mo. Book of Matthew chapter 14, verse number 25. Tanawa. Book of Matthew chapter 14, verse number 25.
In the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Natanawa ha? Nagbakta si Jesus Christ sa dagat. Verse number 26. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit." Then they cried out for fear. Verse 27. Sige. But straightway Jesus speaking unto them, saying, "Be of good cheer, it is I, be not afraid." Iyon ang Ginoo, ayaw kahadlok ako ni. Verse number 28. Verse 28. And Peter answered him and said, "Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water." Ningon si Pedro, "Ginoo, kung ikaw na, palakwasan ko sa dagat." Verse 29, tanawa. And he said, "Come." And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to good Jesus. Nakabaktas gid si Pedro sa dagat. But in verse number 30, but when he saw the winds boisterous, he was afraid and beginning to sink. Tatanawa ha? Pagtanaw ni Pedro nga kusog na kayong hangin, kusog na kayong balod, iyon sa Bible, nahadlok siya og niunlod si Pedro. And he cried saying, "Lord, save me." Ningon si Pedro, "Lord, luwas ako." Unsay tubag sa Ginoo? Tanawa, unsay tubag? Verse number 31. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, "O thou of little faith." Sa dihang naa siya sa pagsulay, muunlod siya, ang giingon sa Ginoo kang Pedro, "Kagamay nimong pagtuo, Pedro. O thou of little faith." Sa dihang naa siya sa trials. Tanawa, another verse, Matthew chapter 16, verse number 5. Tanawa, verse number 6. Okay. Verse number 5, I said verse number 5. And when his disciples were come to the other side, they had forgotten bread. Natanawa ha? Niato sila sa pika side, nakalimot sila og dala og pan. Verse number 6. Then Jesus said unto them, "Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees." Verse number 7. And when they reasoned among themselves, saying, "It is because we have taken no bread." Verse number 8. And when Jesus perceived, he said unto them, "O ye of little faith." Niabot ang time, nanglakaw sila, wa sila kadala og pan. Ingon ang Ginoo, naguol ang mga apostoles kay wa sila kadala og pan. Ingon ang Ginoo, "Kagamay ninyong pagtuo." Kagamay ninyong pagtuo. Giingnan sa Ginoo ang mga apostoles. Verse number in chapter 17, verse number 24, tanawa. Verse number 14. Chapter 17, Matthew 17, verse number 14. And when they were come to the multitude, na nasa usa ka istorya, adunay nasakit. Okay, came to him a certain man kneeling down him and saying, verse number 15, "Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and sore vexed, for oftentimes he falleth into the fire and into the water." Verse number 16, "And I brought him to the disciples, and they could not cure him." Adunay tao nga nay anak nga nasakit, gidala sa mga disciples, wa gyud nakas out sa mga disciples. O sa tubag ni Jesus Christ, then Jesus answered and said, "O faithless and perverse generation." Kung imong tanawon, daghan kayo nga panahon sa kinabuhi ni Pedro nga gipanghitaan siya sa iyahang pagtuo. Sa dihang naa sa pagsulay, muunlod siya. Asa imong pagtuo? Sa dihang way pagkaon, ingon ng Ginoo, asa man inyong pagtuo? Sa dihang naibalatian, ingon ng Ginoo, wa mo'y mga pagtuo. Pero pag abot sa bayronon, ingon ang Ginoo, ingon si Pedro, "Lord, kinahanglan na itong bayad." Ingon ang Ginoo, "Atog dagat panaga." Wa man ni ingon ang Ginoo, wa kay pagto, makabayad na lang kita. Amen? Wa kay pagto, Pedro, makabayad na lang kita, anak. At salig lang, tuo lang. Ang giingon si Ginoo, "Adto sa dagat panaga." Amen? Lisod kayo yun. Na ako'y sakyanan. Bahala guhin ka, makabayad na lagi ko. Muato ko sa Toyota Mingo, "Sir, by faith running ako." Uy, di ko release ang sakyanan, oy. Amen? Diha na ito makita nga ang faith plus work, ang pagtuo nimo og wa kay gibuhat, uy, di po na pwede patay sad na. Nay mga butang nga, gisuwayan. Ingos Ginoo pag wa kay pagtuo. Pero pag abot sa mga panginahanglan, ingos Ginoo panaga. Usa sa paagi kasuhanon nga maproteksyonan ang church, kinahanglan ang mga membro, kitang makisuhanon na atay mga resources. Hello? Na atay mga taga. Ingon ang Ginoo, tanawa, ingon ang Ginoo. Ang unang mutukob na ay isda nga nagtangag og kwarta. Ibayad. Kabalo say blessing, kung kamao bitaw mo managag kwarta ba? Makabayad mo ang kwarta, gibayad ni Pedro, ang isda gisugba.
Amen? But you know, sometimes, daghan kayong Kristohanon, igo ra nakabayad, wa nakakaon. Bagan, na mga Kristohanon niya, igo ra nakaharvest o humay. Pag human, igo ra gibayad, nipalit na po dito as merkado o gilungag. Hello? Lisod kayo eh. Kinahanglan ta, nga naay blessing, naay Ginoo nga mutabang, sa dihang wa ibayad, asa man ni doon si Pedro sa Ginoo. O sa dayon sa Bible, ningon ang Ginoo, adtos dagat, panaga. Doon ay mga panahon nga, ang akong mga bingwit, sadang gitukob sa tuna, bugto. Dako, mong tada to, tausan-tausan na to, pero pagtukob sa tuna na bugto. Balik na po sa tarilis mga, dili sa tas mga budloy. Pero ayaw mo kumabugto, tanawa, wala gay mananagat nga sila nabugto ang ilahang taga, wa na sila, niundang na sila panagat. Pagtukob sa tuna, nabugto ang nylon, ningon ang managat, di na ko managat, mundang na ko. Hello? Ay, nimbahalik ihapog panagat, oy. Munang, nga naman, importante kayo nga ang matag-usa ka Kristohanon na atay resources. Amen? Kanindo tra, ingon tong membro, pastor, ako membro, akong asawa, naman si taga, iyang asawa na itrabaho. Siya, wala. Ako asawa sa naman si taga. Uy, dili, oy, mas maayo ang bana na amogi mamingwit. Amen? Mas maayo ganyan ang bana na apoy bingwit. Kung naay taga ang asawa, di harap malas na plin. Ug dumugo nagtuna, maapil na kagdas lahom. Amen? Gitukban og tuna, nawa ang asawa. Gitukob sa silingan. Silingan gitukob. Gahin naman ang partner sa asawa, busy na kayo. Uy, mas mayo na apoy taga ang bana, oy. Kung namang naga, bana yun, amen? Church, now, ang resources is a way of protecting the church. Kung naatay mga, sa tinod, ang akong speaker last Sunday, church anniversary na mo. Ang akong speaker, yung people na ko sa church. Diha sa nagdako, ako sang ingnon, magpastor ka ha. Pag umangko ni Ludi sa Mayla, magpastor ka, ingon siya, di ko magpastor, pastor. Kung ano di maka magpastor, grabe di isa lisod ang pastor. Kay one day, humagsimba, dito sa Pilmero akong misyonan, daghan mig tao. Siguro nasa 100 or na activity, mabot mig 150. Itong Pilmero akong gimisyonan. Pag humag-ihap sa offering, ang among offering, 2 pesos. Kinagos bukid. Pag human ko, ampogin mo, kay atong offering 2 pesos. O grabe ka dismaya kay offering 2 pesos, 100 ang tao. Ingon siya, kung mauho ni inana yung pastor, di ko magpastor. Makaparismaya, oy. Amen? Pero salamat sa Ginoo, by the grace of God, sa ang mga membro na ay mga resources, magdaog offering simbahan, sa tinod, ang simbahan makapa-expand, makapahimo pagdaghang buluhaton sa Ginoo. Makasupport pagdaghang missionary. And by the grace of God, we are supporting 200 foreign missionaries. We are supporting Jewish missionaries and local missionaries. Nga naman, ang mga membro, na may mga resources. Na may mga source of income. One day na ako'y membro gidala. Gidala na ako dito sa usa ka batanon sa amo ang lugar nga 26 anyos. Nga ang iyang income 200,000 a month. A month. Nya net nga income 200,000. Kung gidana ko ang mga men, o tanawan ninyo, nahimo lagi na sa unbeliever, 26 anyos ulitaw, 200,000 iyahang bulan, naay duha ka dump truck sa ERQ, naay balay, naay sakyanan, nahimo lagi na sa unbeliever. Pag uli sa membro, gibaligya yung auto, gitukod niya og poultry. By the grace of God, pila na ka membro ang nag-poultry karon sa simbahan. Kaya kung gilantaw, kung naay napulo ka membro nga mag-poultry, ang mga membro kay mag-itlog. Mag-itlog, mag-offering mag-itlog. Sa napulo ka buok, magdaog napulo ka itlog, di na ako, napulo ka tre, napulo ka tre kada Domingo. Bisan pagwaan ako'y poultry, makabaligyan ako itlog, hapon kayo napulo ko to. O, di ba na? Sila na lang. Pero sa nalipay ko, na-influence ang church, ni-engage sila og resources, kaya nakasabot sila nga ang ilahang resources, usa ka pa maagi nga maproteksyonan ang simbahan o magpadayon ang simbahan. Amen.
Muna pag-ingon sa Ginoo, wa mo'y pagto. Pag abot sa bayronon, panaga. I hope Kristohanon, mangandoy mo, that one day, ang inyuhang mutukob sa iyong taga, mga tuna na pod. Hello? No, kanindot, sa tinod, nindot pagbaligyan akong manok, ipahan ko ka nga kantidad, pagkaninduta sa kong paminaw Sa tinod, usa sa paagi pagproteksa sa simbahan is finding our resources. Amen? Katapusan, tanawa, ingon sa verse number 27, notwithstanding, lest we should offend them, go down to the sea and cast an hook, and take up the fish that first cometh up, and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money, that take and give unto them for me and thee. Natalawa, unsay usa sa pamaagi nga maproteksyon ng simbahan. Dili lang nga ang atong obligasyon atong i-function, dili lang nga naatay resources. Ikatulo, be faithful. Dapat nakasabot ka unsay para sa Ginoo ug unsay para sa imo. Pag-ingon sa Ginoo, bayri Pedro, para sa imo o para sa ako. Usahay, abi ninyo, salamat nga si Pedro mo'y giingnan sa Ginoo. Kay kung si Judas may giingnan, wag yun na apil ang bayad sa Ginoo. Hello? Be faithful. Nga kung unsay para sa Ginoo, muna ingon ng Ginoo, ihatag kang Caesar, ang yan ni Caesar, ihatag sa Dios, ang iya sa Dios. Amen? Be faithful. Usa sa paagi, ang muhatag og dili maayong dagan sa buluhaton sa simbahan, ang mga Kristohanon naman nga dili faithful. Rukabalo mo, nindot pa ako mag-faithful ang tao. Ingon ang Bible, tanawa, ingon ang Biblia, Proverbs 28 verse number 20. Kabalutan nga verse, Proverbs 28 verse number 20. Ingon ang Bible, the blessing of the Lord, it make it rich. The blessing of the Lord, it make it rich. Kanino ito pa 20. A faithful man shall abound with blessing. Kung mag-faithful ka diha sa Ginoo, ingon sa Bible, mo abound baya ang imuhang panalangin. Wala biyay kasuhanon nga magpabilin sa kalisod. Kung mag-faithful ka, mudagaya biyay imong panalangin. Og niingon ang verse, it's chapter 10 verse number 22. Proverbs chapter 10 verse number 22. The blessing of the Lord, it make it rich. Kung ang faithful, mag-faithful ka, i-bless ka sa Ginoo. A faithful man shall abound with blessing. O sinang i-bless ka sa Ginoo, yung na Bible, the blessing of the Lord, it make it rich. Sinang i-bless ka, diha ka madato. Amen. Diha ka mo asinso, sinang i-bless ka sa Ginoo. Muna kung imong tan-awon ang Bible, usa sa verse nga akong ganahan sa Biblia, Proverbs 23 verse number 4. Tanan yung Bible. Proverbs 23 verse number 4. Ingon ang Bible, labor not to be rich. Pastor, ingon ka, nindot madato niya. Ingon ang Bible, ayaw paghago nga madato ka. Tinuod bitaw, dili ta maningkamot nga madato ka. Kaya kung ang inyong paningkamot niyo para mo madato, pati Domingo di na mo manimba. But unsa may atong paningkamutan? Kitang Kristohanon, ang atong paningkamutan dili para madato. Ang atong paningkamutan panalanginan ta sa Dios. Kaya kung i-bless lang ka sa Dios, kanang kadato sa kinabuhi dili na maglisod. Hello. Dili ta maningkamot nga sa tinuday. Na ako'y mga resources, na ako'y mga asset sa farm, daghan kong mga, na ako'y kanding, na manok, na baboy, na ako'y mga baboy mabutay, na baka, daghan kong mga gibutang. Pero gamay ra akong area, 1 hectare. Ang tuyo na ko, anak, dili na para madato. Ang akong tuyo, para magamit ko na, nga pinaagi ang mga butang nga naanak ko, mahatag na ko sa simbahan, makatiles ko, maka-offering ko, i-bless ko sa Ginoo, diha ko mo asinso. Kaya ang panalangin sa Diyos, maunay makapauswag sa kinabuhi. Hello? Sa tinod, kung ang Kristohanon, maningkamot, madato, pati Domingo, di na mo musimba. Na ginuto na ninyo, kay sayang ang ginansya sa Domingo. Kitang Kristohanon, ang atong paningkamutan, panalanginan ta sa Diyos. Kay kanang blessing, kumunay mo abot, dili ka maglisod, pwede kang madato. Amen? Usa sa pahagi sa pagproteksyon sa simbahan, kinahanglan atong buhato atong obligasyon. Amen? Number 2, kinahanglan na atay mga resources. Kinahanglan na atay mga source of income. Kinahanglan na atay mga taga. Hello? Dapat natin mga taga na mga something nga makakuha tag kwarta.
Bisan unsa nga pamaagi nga pwede ta mga kwarta, kung mabugto man ninyo hang taga, ay mo kahadlok. Amen? Niundang magagpanagat. Sige kabugto akong taga. Ari, pangitag dako-dako nga nailon. Hello? Katapusan, be faithful. Dapat makasabot ta, unsay para sa Dios o unsay para sa imo. Amen? Dapat makasabot ta unsay para sa Ginoo. Ang Domingo para sa Ginoo. Dapat nakasabot ta nga ang Domingo para sa Ginoo. Amen? Dapat nakasabot ta na. Nakasabot ta nga ang tithes para sa Ginoo. Dapat dili na to nahilabtan kay para sa Ginoo. May galing dili si Judas ang gihatagan. Kaya kung si Judas, di gito mabayad. Hello? Gubitan ng ikaw gihatagan, kay kabalo ang Ginoo, nakasabot ka nga naay sa Ginoo o naapoy imuha. Amen? Church, nindot ang blessing. Naa kay mabayad, naa kay makaon. Mao nay blessing. Lord, salamat sa imong pulong. I have done my part. I pray nga ang mensahe mabutang sa mong kasing-kasing. Ma-apply na mo ni o taga-imigrasya Ginoo. Whatever resources gihimo sa imong katawhan, siguro na mga panahon nga ma-fail, but Lord, taga-imigrasya, mag-glorify ka Ginoo. O tabangi ang mata ko sa Lord, mahimo ming faithful, makasabot mi, nga dili gid pwede ang kinabuhi, amo ratanan, na ay Diyos nga nanginahanglan. Nga kinahanglan na mo, kini nga simbahan, proteksyonan, hangtod sa imong pagbalik. Salamat sa mga membro aning nga church, niabot kini nga buluhaton until this year, tungod sa mga membro nga nagpaluyo niini. And all the glory belongs to you. In Jesus' name, amen.